press natin itong test button dito. Yan. So nag-disconnect po yung circuit dito, nag-open ito, at ito naman po ang nag-close. So yung indication natin na trip ay dito na po tayo sa part 2 ng ating video tutorial nitong forward and reverse operation. Sa part 1 ng tutorial natin ito ay diniscuss natin doon kung paano baguhin ang ikot o rotation nitong isang 3-phase motor. At binanggit din natin doon kung ano ang posibleng mangyari kung sakali na itong forward and reverse contactor ay mag-energize sa parehas o magkapanunod na oras. At binigyang din po natin sa part 1 ang interlocking system between forward circuit and reverse circuit. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa video tutorial natin ito, ay maanong panoorin mo muna ang part 1 nitong forward and reverse operation. At pakisubscribe na din po at i-hit ang notification bell upang sa gayon ay man-notify ka sa mga bagong video na aking i-upload. Okay po? So puntahan na po natin ang actual demonstration nitong forward and reverse contactor. Para sa akin po, ang isa sa pinakamadali sa motor control ay ang mag-wiring ng control circuit. Sapagkat mayroon po tayong sinusundan na schematic diagram katulad nitong control circuit na ito. At ang mas mainam po ay alam nating basahin ang schematic diagram na ito or yung sequence of operation ng bawat control panel na ating ginagawa. Okay po? So dito po sa pag-wiring natin ito ay ito yung forward contactor natin. Ito yung reverse contactor. At gagamit po tayo dito ng isang overload relay protection po para sa ating load. At ito naman yung control station natin. Stop push button, forward push button, at reverse push button. At ito naman po yung mga pilot lights natin. Kompleto recados po tayo. Ito yung stop indication, forward indication, reverse indication at trip indication. With buzzer po ito, trip indication natin. Okay po. Ito naman yung power circuit breaker natin at ito yung control circuit breaker. So unahin po natin dito sa load side nitong control circuit breaker. Connected dito sa isang terminal point nitong NC contact ng overload relay number 95. Ito po yung NC contact ng overload relay natin, 95 and 96. At ito yung load side ng control circuit breaker. So i-connect po natin ito dito sa number 95. So umpisahan na po natin. So unahin po natin dito sa line 1, load side nitong control circuit breaker. At isunod po natin sa NC contact nitong overload relay number 95. So pagkatapos po nating ma-connect ito ay dapat po natin itong markahan para alam po natin kung alin yung natapos na natin. Okay? Check. Ibig sabihin, tapos na po yan. And then yung isang terminal point nitong NC contact ng overload relay number 96 ay connected dito sa stop push button. Ito yung stop push button natin. I-connect natin dito. Okay po. So unahin natin dito sa number 96 ng overload relay. Connected sa unang terminal point ng stop push button. Ito po. Connect lang natin ito dito. Okay. Then pagkatapos po nyan ay markahan po natin ito dito. Meaning ay okay na po yan. Then yung huling terminal point ng stop push button ay i-connect natin dito sa forward push button, yung unang terminal point. Ito po yan. Okay po. So i-connect po natin ito dito. Connected sa unang terminal point ng forward push button. At ang isunod po natin, marka natin to. Then ang isunod natin ay itong huling terminal point ng forward push button connected dito sa interlocking system natin, NC contact ng reverse push button number 21 and 22. So ito po yung NC contact natin. Ito yung number 21 and 22. Ito yung huling terminal point ng push button, i-connect natin sa number 21. Okay po. So unahin natin dito sa huling terminal point ng forward push button at i-connect natin yan dito sa number 21 nitong reverse contactor.
Pagkatapos po niyan ay kailangan po nating magmarka para alam po natin yung ating natapos na para hindi po tayo malito. Okay, tapos na po yan. Then yung huling terminal point ng NC contact na ito ng reverse contactor ay connected sa A1 ng forward contactor. So number 21, ito yung 22, kukonect po natin ito dito sa A1. Ito yung A1 at A2 ng forward contactor. So i-connect natin ito dito sa NC contact nitong reverse contactor number 26, connected dito sa A1 nitong forward contactor. So ganyan lang po kadali ang mag-wiring ng control circuit nitong motor control. Point by point lang po at kailangan nating magmarka. Okay, done na ito. At itong A1 done na po. So itong A2 ng forward contactor ay connected na po ito dito sa line 2. I-connect ko na po. Lahat ng common point na ito ng line 2 ay nakakonekta na. So itong pilot lights, maging itong A2 ay connected na po. A2 to A2 ay connected na po. Then ito yung sa pilot light natin. Okay. So okay na ito, may mga marka na. Ito na lang po yung hindi natin namamarkahan, meaning ay hindi pa natin na i-terminate. Ito yung maintaining contact nitong forward contactor. So, NO contact number 13 and 14. Ito yung NO contact nitong forward contactor 13 and 14. Unahin natin itong number 13. Connected dito sa unang terminal point ng forward push button. So, ito yung unang terminal point ng forward push button. I-connect natin dito sa number 13. Okay po. So, i-connect natin yan dito sa number 13 and o contact nitong forward contactor. Isunod natin ay itong isang terminal point na ito, number 14, connected dito sa isang terminal point ng forward contactor. Nakaparallel po siya. So hindi na natin kailangan pumunta rito, pwede tayong kumonekta rito sa NC contact na ito ng reverse contactor. Number 21, ito po. So, i-connect natin yan dito. Okay po. So, unahin natin dito sa number 14. NO contact itong forward contactor. Then, isunod po natin dito sa NC contact nitong reverse contactor. So, pagkatapos po natin ma-terminate ito ay markahan po natin dito sa ating control circuit. So okay na po, kumpleto na itong wiring natin dito sa forward circuit from line 1, connected dito sa mga contacts na ito to holding coil ng forward contactor to line 2. So pwede po natin yan testingin muna bago tayo mag-proceed dito sa reverse circuit. Tutukan natin itong load side ng control circuit breaker and then press natin itong forward push button para mas lalo tayong makasigurado sa wiring natin. So iset natin ito sa resistance at itutok natin itong dalawang leads dito sa load side ng control circuit breaker at i-press natin itong forward push button. 542 ohms. So resistance po yan ng winding itong forward contactor natin. So ibig sabihin ay okay yung wiring natin sa forward circuit. Okay po, so pwede na po tayong mag-proceed dito sa reverse circuit. Unahin natin dito sa reverse circuit itong unang terminal point na ito ng reverse push button connected dito sa huling terminal point ng stop push button. So ito po yung huling terminal point ng stop push button. Connect po natin yan dito. Black color yung gamitin natin sa reverse circuit. I-connect po natin yan dito sa unang terminal point ng forward push button. Okay po. So, from stop push button, i-connect na natin. Markahan po natin yan. Done na po yan. Okay. Then, isunod natin na itong isang terminal point ng reverse push button. Ito po. Connected sa NC contact nitong forward contactor. Ito yung interlocking contacts natin dito. So, number 21 and 22. Ito yung 21. NC contact nitong forward contactor. At ito yung 22. So, unahin natin yung 21. Okay. Connected dito sa unang terminal point ng reverse push button. So ito yung
huling terminal point ng reverse push button. I-connect natin dito sa number 21, NC contact nitong forward contactor. So na-connect na po natin. Markahan po natin mga kaibigan, mga ka-electrician. Done na po yan. Then yung number 22, yung isang terminal point ng NC contact nitong forward contactor, ito po ay i-connect natin sa A1 ng reverse contactor. At ito yung number 22. So unahin natin itong number 22 nitong NC contact ng forward contactor. Kukonect natin ito sa A1. Okay po. A1 itong reverse contactor. So na-terminate na po natin. I-markahan po natin ito. Done na ito. At ito ay done na rin. Okay po. Then yung A2 ay connected na po sa line 2, yung blue color na ito. Okay po. So, ang naiwan po natin dito ay itong maintaining contact nitong reverse contactor. Okay? At ito yung NO contact nitong reverse contactor. So, yung number 13, yung unang terminal point nitong NC contact na ito ay connected sa unang terminal point nitong reverse push button. Dito po. So itong unang terminal point na ito ng NC contact na ito ng reverse contactor ay connected sa stop push button. Okay, pero dito na po tayo connect. Hindi na po natin kailangan pumunta pa rito sa control station. Dito po tayo connect sa number 13, NO contact nitong forward contactor. Sapagkat ito po ay magkapakonekta na rin. Okay po. So ito yung number 13 natin ng reverse contactor, NO contact. At ito naman yung number 13 ng forward contactor, NO contact. Okay po. Connect lang po natin yan dito. So unahin natin dito sa number 13, NO contact nitong reverse contactor. Then isunod po natin ay dito sa NO contact nitong forward contactor. Luwagan natin to para may pasok natin. So okay na po, na i-terminate na po natin. So itong point na ito ay done na po ito. Okay. So ang isunod po natin ay itong number 14, huling terminal point nitong NC contact na ito ng reverse contactor. Connected po ito dito sa reverse push button, yung huling terminal point po niya. Pwede rin po tayong kumonekta rito, no? So dito po tayo kukonekta ngayon. So i-connect po natin yan dito sa number 14. Okay po. Then itong isa ay dito sa huling terminal point ng reverse push button. Okay po. Then markahan po natin to. So done na po ito. So halos nakumpleto na po natin yung wiring dito sa forward circuit at reverse circuit. So isunod naman natin itong mga indication lamp na ito. Itong pilot light station natin. Unahin natin itong run indication para dito sa forward contactor. Itong wire na ito ay connected dito sa A1 nitong holding coil ng forward contactor. Ito yung pilot light natin para dito sa forward contactor at ito naman yung wire niya na i-connecta natin dito sa A1 nitong holding coil ng forward contactor. Okay po, so i-connect lang natin ito dito. Then pagkatapos nating ma-terminate ito ay isunod natin yung run indication ng reverse contactor. Okay po. So ito yung run indication ng reverse contactor natin. Connected din siya sa A1. At ito yung pilot light natin ng run indication dito sa reverse contactor. Ito naman yung A1 ito. Okay. At ito yung wire niya, i-connect natin dito. So after po natin ma-terminate itong run indication para dito sa reverse contactor ay isunod po natin itong stop indication na ito. At dito sa control circuit natin ay ito yung circuito ng stop indication natin. Gumamit po tayo dito ng dalawang NC contact from forward contactor and reverse contactor. Ibig sabihin po niyan ay alinman ang gumana rito sa forward o reverse contactor na ito ay mag-o-open itong NC contact na ito. Madi-disconnect yung circuit dito at mawawala ng ilaw itong stop indication. Ang iilaw naman po ay ang run indication, which either
from forward contactor or reverse contactor. Okay po, so unahin natin itong wire na ito which is connected dito sa auxiliary contacts nitong overload relay 97. So i-connect natin ito dito sa 97 and then from 97 ay i-connect naman natin ito sa 95 dito sa line 1. Okay, so ito yung auxiliary contact ng overload relay 97 and 95. At dito po sa forward and reverse contactor ay parehas na nating nagamit itong NC contact. At para makumpleto itong sirkito natin dito sa stop indication ay gagamit tayo dito ng detachable auxiliary contact katulad nito. Ito po ay i-clip lang natin dito sa ibabaw nitong contactor. So tatanggalin lang po natin ito at i-attach natin ito dito. Okay po. Yan. So ganoon din dito sa reverse contactor, tanggalin natin to sa ibabaw. So i-attach po natin ito dito sa ibabaw ng reverse contactor. Yan. So kapag ka nag-energize po itong contactor na ito ay mag-activate itong mga contacts na ito. Mayroon siyang dalawang NC contact at dalawang NO contact. Isa lang yung kailangan natin na NC contact base dito sa sirkito nitong stop indication. Okay po, so gagamitin natin ito, NC contact na ito. At i-connect natin itong terminal point na ito ng NC contact dito sa auxiliary contact ng overload relay sa number 97 and then from 97 ay i-connect tayo dito sa 95 nitong overload relay. So ito po yung 97 and 95 ng overload relay natin. Okay po. So mula rito ay i-connect tayo dito sa 97 at 97 to 95 sapagkat itong 95 ay connected na rito sa line 1. Ito po yung 95. Okay po. Unahin natin dito sa unang terminal point nitong NC contact nitong forward contactor. Okay. Then yung kabilang dulo ay i-connect po natin dito sa number 97 nitong overload relay. Okay po. So na-connect na natin at ito pong wire na ito ay ito po yan. Connected dito sa 97. At from 97 ay kukonect tayo rito sa 95. So 97 to 95. Mayroon na tayong wire na inilagay dito. Kukonect na lang po natin ito dito sa 95. Luwagan natin ng kaunti para may pasok natin ito. Okay po. So okay na po yan. So markahan po natin ito. Ito ay done na. Ito ay done. At ito po ay okay na. So ang isunod po natin ay itong isang terminal point ng NC contact. Ito po yung isang terminal point niya which is connected naman dito sa unang terminal point nitong NC contact ng reverse contactor. So ito yung gagamitin natin. Okay po, kukonect tayo dito. So unahin natin ito dito sa huling terminal point ng NC contact nitong forward contactor. At isunod natin dito sa unang terminal point ng NC contact nitong reverse contactor. So okay po, ang isunod naman natin ay itong isang terminal point ng NC contact na ito. Ito po yan, which is connected dito sa pilot light natin na ito ng stop indication. Okay. So ito po yung stop indication natin at ito yung wire natin. So i-connect lang po natin ito dito. So okay po, done na yan. Markahan natin ito dito. Done na po ito. Done na po ito. So ang hindi na lang po natin na i-connect at walang marka ay itong trip indication. So ito po ay connected dito sa overload relay number 98. Kukonect natin dito sa trip indication natin. Okay po. So ito po ang trip indication natin. Ito yung wire niya. Kukonect natin dito. Okay. At ito yung number 95. Lawagan natin ng kaunti. Okay. At i-connect natin dito. So markahan natin. Okay na po. At lahat po ng common point dito, nasabi ko na rin kanina na connected na ito lahat. Okay. So halos na-wiringan na po natin lahat base dito sa schematic diagram na ito ng forward reverse operation. So pwede na po natin itong supplyan para matesting po natin itong ginawa nating wiring dito sa forward and reverse operation.
At gagamit po tayo dito ng load. Ito po yung gagamitin nating load dito. Bali, dalawa pong ilaw ito. Ang isa ay para sa forward operation at ang isa naman ay para sa reverse operation. Sa reverse operation po ay magbi-blink ang ilaw na ito. Okay po. So, i-connecta ko muna itong leads nitong load natin dito sa number 2, 4, 6 nitong overload relay or T1, T2, and T3. Okay. So, unahin natin itong red at isunod natin itong yellow color itong load natin. And then itong blue color nitong load natin. Okay po, na-terminate na po natin itong load natin. So, tingnan natin kung ilang volts mayroon tayo bago natin i-switch on itong ating circuit breaker. 233 volts. Okay po. So, i-on natin itong power circuit breaker, control circuit breaker. Mayroon tayong stop indication. Ibig sabihin yan ay hindi naka-energize itong contactor at naka-close itong NC contact nitong dalawang contactor na ito. Okay po. Once na nag-energize alinman dito sa contactor na ito ay madi-disconnect ang circuito, mawawala ng ilaw. At ang iilaw naman po ay run indication. So, i-press po natin itong forward push button. Unahin natin itong circuitong ito. Ito yung forward circuit natin. Press po natin. Pagka-press po natin yan ay gagana itong ilaw na ito. Okay po. So, gumana itong load natin dito sa forward operation. At nawala naman ng ilaw itong stop indication. Ang umilaw naman ay itong run indication natin dito sa forward operation. Okay po. So, stop po natin yan. Pagganahin naman natin itong reverse operation natin. So, gumana itong ating load dito sa reverse at nagbi-blink siya katulad ng sinabi ko kanina. At mayroon naman tayong run indication dito. Okay po. So, stop po natin. Once again, forward operation, load, gumana. So, subukan po natin paganahin itong reverse contactor na ito. I-press po natin itong reverse push button habang gumagana itong forward contactor. Hindi po gagana ang reverse contactor natin. Sapagkat base po sa ating paliwanag at base dito sa ating drawing or schematic diagram ay naka-interlock po itong isang NC contact na ito ng forward contactor. Gumagana o naka-energize ang forward contactor, naka-open po ito ngayon, disconnected yung circuit dito. So, hindi natin mapapagana itong reverse contactor habang gumagana itong forward contactor. Okay po. So, ganoon din dito sa reverse contactor. I-off natin. Paganahin natin ang reverse contactor. So, kahit i-press po natin itong reverse push button ay hindi rin po gagana sapagkat itong NC contact ng reverse contactor ay naka-interlock dito sa circuito ng forward contactor, ng forward circuit. Naka-open po ito at disconnected yung circuit dito. Okay po. So, ngayon po ay testingin naman natin itong trip contact ng overload relay natin. Okay po. So, kapag ka nagkaroon po ng overload or excessive flow of current dito sa power circuit ay masesense po ito ni overload relay. Magti-trip po ito. At itong auxiliary contact ni overload relay ay mag-activate po yan. Itong NC contact na ito ay mag-o-open. Pag nag-open po yan, madi-disconnect yung circuit dito. Mawawala ng supply dito. At the same time, pagka-open ito ay, ito naman po ay magko-close. Itong NO contact na ito ng overload relay. Kapag ka ito po ay nag-close, magkakaroon po tayo ng indication na trip indication. Okay po. So, testingin po natin yan ngayon. Press natin itong test button dito. Yan. So, nag-disconnect po yung circuit dito. Nag-open ito. At ito naman po ang nag-close. So, yung indication natin na trip ay gumana ngayon. With buzzer po yan. Okay po. So, medyo maingay. I-reset na po natin. So, yan po ang ating video tutorial ngayon. Sana po ay may natutunan kayo. Pakishare po itong ating video tutorial na ito. Lalo na po sa ating mga kapwa Pinoy electrician na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control.
Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at pakihit ang notification bell para updated ka palagi sa bagong video na aking i-upload. Okay po. So mabuhay po tayong mga Pilipino.